sirain ang ebidensya ng ano. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Binabalik, hindi ko namin alam bakit ngayon hindi binabalik sa amin pag upo ni Marcos. So very Ay, remind ko lang yung ano yung law? Magna Carta law. Fuck shit si Tolpo. Bakit? Ano bang gusto namin na bumili dito ng anong gusto namin bibilhin, nawawala tuloy? And do you see any political motives for the case against Mr. Duterte? Well, yes. Yeah. Because before his detention, the former President Duterte was a staunch critic of the Marcos administration. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na. Ano ito? Trending ngayon si alias Rene. Nagkabulgara na mga kasama at hindi lang ho sa social media, stream media, naku. Oo, pati sa kanto sa mga mall ito na. Ang tagal ng panahon pinagloko ang taong bayan. Peke pala lahat ng mga ebidensya para dito makasuhan si pastor at sirain ang pangalan ng Duterte. Ito na. Grabing taong to. No? Ibang klase, umatake. Nakakadismaya. Ngayon, ano kaya sasabihin ng ibang kasama mong mga senador sa'yo? Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Pero nakalike ka na ba? I-like mo muna yung video natin. Share mo na rin. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At hit mo yung bell. At i-bell all no. Para meron kang notification everyday. Simulan na natin At meron pa dito. Ob 8080. Sino? O ang administrasyon. Sino nagsabi niyan? Ito sa video. Abangan natin maya-maya. Pasok. Mukhang maagang napurnada ang mga plano ni Senator Risa Hontiveros sa pagtakbo sa 2028 elections. Dahil nga sa paglabas ni alias Rene na kanyang kinuhang witness noon at testigo laban kay Pastor Paul Quiboloy at sa mga kaalyado ng mga Duterte. Sobra ang pag-aalala ni Risa Hontiveros at kanyang pinabulaanan ang mga pahayag at statement ni alias Rene. Ganito lang kasi yun. Kung fake news lang pala si alias Rene, so bakit kayo naniwala, Hontiveros, sa kanya at ginawa ninyo pang star witness against Pastor Paul Quiboloy, Vice President Sara at dating Pangulong Duterte? Kung walang katotohanan ang sinasabi ni alias Rene, ibig bang sabihin noon wala ring katotohanan ang lahat ng kanyang sinabi noon sa Senate hearing? Dahil dito sa pinakawalang pasabog ni alias Rene na dating star witness ni Risa Hontiveros laban kina Pastor Paul Quiboloy at mga Duterte. Kung hindi totoo to, bakit lalabas to? Diba? Ano to? Gawa-gawa wento? Baka nakakatunog na sila. Oo, baka naman kasi kulang ang binayad. O baka naman, ang problema, merong panggigipit na. Yan ang sabi ni Aling Ledesma. Ang tanong, ano ang mangyayari sa'yo? Sigurado, problemado ka ngayon. Paano mo ngayon to? Dahil pwede kang pakasuhan yan. Papakasuhan ito, Halimbawa talagang umamin at mag-file ng motion o petition na mapawalang bisa na yung kaso ni Pastor Quiboloy, pwede ito mabalikan. Oo. Kasi gawa-gawa kwento, tagpi-tagpi ang mga ebidensya. Umamin 1 milyon? Biruin nyo? Para lang dun sa peking witness? At mantakin nyo O kino-contact pa sila at binibriefing. Pinatira pa sa kondo. Wow, ibang klase. At saan kinuha yung pera? Sa taong bayan. Tax ng taong bayan, di umano. Wow, 1 milyon. Para lang gumawa ka ng istorya
siraan mo, idiin mo ang taong mabuti. Sa bagay, si Kuya, pumayag siya noon. Eh ngayon, parang nakonsensya daw di umano. Ewan natin kung totoo na konsensya. Baka kulang ang bayad. Baka nabibitin sa bayad. At hindi nababayaran ng tama. Ganun lang naman yan eh. Ginapahayag si Risa Ontiveros. Statement on the falsehoods being spread by a former Senate hearing witness. Kasinungalingan ang mga aligasyon ngayon mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Sabi mo lang yan, kasinungalingan. A statement of falsehoods being spread by a former Senate hearing witness. Witness mo yan eh. Paano mo ngayon may dedepensa ang sarili mo? Sarili mong witness di umano ang lumalaglag sa'yo. Ngayon, ang multo, sabi nga ng matatanda, takot ka na ngayon sa sariling mong multo. Yan na. Ito talaga si Aling Ledesma, magaling din to eh. Ano ngayon ang gagawin mo ngayon? Paano mo pasisinungalingan yan? Tuloy. Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Sangkater ba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan? All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried. Lahat ng iyan ay may paper trail and readily corroborated by multiple agencies and officials. Handa rin kaming ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. We have reason to believe that this individual has been coerced or paid off to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threatened my staff and the witnesses who spoke out against Kibuloy's heinous crimes. Ganyan sila kadesperado. We are preparing our serious legal response against... Ang tanong dito, bakit itong mga testigo nyo ay bumabaligtad na? At bakit sila magbibigay ng statement laban sa'yo na? Bakit? Anong problema? Sige nga, paliwanag nyo. Ngayon sasabihin nyo meron kayong mga ebidensya. Handa rin kami ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Ano yung video? We have reason to believe that this individual has been concealed or paid off derail ongoing criminal proceeding against Kibuloy. Binayaran nyo tapos binayaran ng kabila? Ano yun? And disturbingly threaten my staff and witnesses. Wow! Ang pinalalabas nyo, kayo ngayon ang biktima rito. Kayo na nga ang... yung lalaki na. Si alias Rene ang nagsabi. Inutos. Gawa-gawa kwento, ebidensya, utos at nagbayad. Ang nasabing pangalan. Sino? Yung kaharap nyo na yan. Sabi... binayaran sila ng 1 million at binibriefing pa kung ano sasabihin sa hearing. Ngayon, nagpapalabas kayo. Kayo ang biktima ngayon. Wow naman, te. Tuloy. This act of an intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Pero sino nga ba si alias Rene? Ito ang pasabog ni Tio Moreno. Risa Tanas, deafening silence is very telling. In a 20-page complaint, former Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, along with lawyers Eligio Malyari and Nestor Ifuro, urged the Office of the Ombudsman to investigate Senator Risa Ontiveros for multiple serious offenses, including obstruction of justice under Presidential Decree 1829, KID under the revised Penal Code, Jihad Iba yun Iba yung term na yun KID 7610 and 3 counts of violating the anti-wiretapping law, Republic Act 4200. These allegations stem from Ontiveros allegedly harboring underage witnesses and publicly exposing a private text message from then Justice Secretary Vitaliano Aguirre. This is not the first time her name has surfaced. Ito lang teka lang Kasi nagtataka tayo, bakit may lumalabas na ganito? Ito na lang panoorin yung mga kasama. Kasi, ibang klase kasi ang paliwanag ni Atty. Topacio rito. Diba?
dito nyo makikita kung ano yung totoo sa mga balita. Atty. Topacio, ibulgar mo. Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Kasi ako personal, may nakakausap kami Nako, yan na. na mga witnesses na binayaran. Sinasabi nila na binayaran sila ni Riz Ontiveros. Naku, Dalawang ito na, instances, bulgara personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. Oo, may justice. Pero noong una, may lumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Riz Ontiveros. So lumapit kami sa Nako. CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG, kasama yung VACC, o yung Volunteers Against Crime and Corruption, kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Riz Ontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG, hindi kami hinarap, wala daw. Sabi nung staff niya. Although, sabi ng mga tao roon, nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Riz Ontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Riz Ontiveros, miyembro ng kanyang staff. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabi, binayaran na naman siya ni Senator Riz Ontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan. Kay Riz Ontiveros. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Riz Ontiveros. Pati yung sa Farmally, kausap ko po, nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Nakita lang sa media. Pero, ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Halimbawa, ikaw ay inakusahan na binubugbog mo yung asawa mo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Paglalabas ko ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Pero, evidence yun to show pattern. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Riz Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. At dapat po yan ay imbestigahan ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating. Yan ang sinasabi natin, mga kasama. Dito na magkakaroon ng bardagulan. Pag naghain ng committee complaint, ilalabas, hahalungkatin at papatunayan niya ng mga abogado na itong nagbabayad, sigurado, dapat managot. Ganun lang kasimple. Simplehan lang natin. May lumabas na testigo niya, dati, witness niya, ngayon bumaligtad na. Ano ang mangyayari nito? Ano ang implikasyon nito sa kanya? Wala na. Ang karir niyang bagsak, lalong lumugmok. Tapos tatakbo ka pang presidente sa 2028. Wow! Ibang klase ka. Di ano? Pag ganyan ang magiging leader ng bansa, walang mangyayari. Kasi, sabi rito sa video, mahilig gumawa ng peking, nagbabayad. Diba? Ano aasahan nyo? Kung halimbawa ikaw naman ay maging ganyan,
pagtripang ka niya, ipabayad ka, di wala. Ano ang masasabi nyo sa babaitan na ito? Andyan ang comment section. Mag-comment lang kayo para malaman natin kung nakakasunod kayo sa video natin. Ato, BP Sara, tinawag na 80-80 ang administrasyon. Bakit hindi tawagin? Pwede naman talagang tawagin 80-80. Bakit? Di ba, pag nagsasalita, hindi mo alam kung ngayon tama, bukas mali. Hindi mo alam kung ngayon mali, tama, mamaya. Pag nag-speech ang 80-80 na namumuno, sabi sa video, administrasyon. Yung 80-80, mantakin mo daw yung yung San Juanico Bridge, yung troso daw. Napanood nyo yun, yung troso. Sira na raw yung ilalim. Troso. Hindi ko lang nakuha yung video pero napanood ko mga kasama. Natuwan-tawa ako anak ng mantakin mo. Sira na raw yung troso ng tulay. Tuloy natin to. Bobo ang administrasyon. Yan lang naman ang panibagong hirit ni VP Sara matapos punahin ng Malacanang ang kanyang mga biyahe abroad. May patutsada rin ang bise sa anti-drug campaign ng Pangulo. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yun. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila. BP Sara, tama yung sinasabi mo. Oo. 80-80 talaga yun. 80-80 sila. Oo, nakakatawa no. Pag tinawag kang 80-80, tuloy mo, Bibi. Lately. Binanata ni VP Sara ang administrasyon ni PBBM. Hindi raw kasi nito naiintindihan ang pagkakaiba ng personal at official trip. Kamakailan lang kasi, kunestyon ni Palace Press Officer Claire Castro ang frequent overseas trips ng bise. Pang-personal daw ba o pang-bayan ang hirit ni Castro? Ang sagot naman ng pangalawang Pangulo. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. So, yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. Tama. Dalawang bansa na ang napuntahan ni VP. Kita nyo naman. Diba? Kahit saan, nagtatrabaho ang BP, Qatar, Dahig, Malaysia, Australia. Expect mo na yan. Oo, sisiraan talaga si BP Sara. Noon pa man hindi nila, tawag doon, hindi nila matumbasan kasi yung ginagawa ni BP. Pag si BP, lumakad at pumunta sa isang bansa, may mag-aabang at may mag-aabang. May magpapapicture at may magpapapicture. May yayakap at may yayakap. Pag ang nakaupo, pumunta sa ibang bansa, asahan mo na yan. Parang may sakit. Hindi malapitan. Kasi naiinis sa mga taong bayan. Pansinin nyo sa mga video. Ipagkumpara nyo na lang. Halimbawa, ito si BP Sara at yung nakaupo. Pagkumparahin nyo. Kung halimbawa, pumunta sa isang lugar, malayong malayo. Kay BP Sara, naghihiyawan. Sasalubong, naghihiyawan, nag-iiyakan. Doon sa isa, walang sumasalubong. Kahit kamay nga, parang pilit na yung kamay. Parang pilit lang yung mga taong bayan kamayan Sara sa loob ng 2 linggo. Una ang Malaysia kung saan siya nagdaos ng Independence Day celebration. Pangalawa naman ang Australia kung saan dumalo siya para magsalita sa Free Duterte Now event. Ayon kay VP Sara, nagsagawa rin daw siya ng consultation kasama ang Filipino community abroad sa parehong overseas trip. Kaya frustrated daw siya na hindi siya naiintindihan ng administrasyon. Nagpasa rin din ng bise sa ginagawang pagdalo ng Pangulo sa iba't ibang event kahit hindi naman daw niya ito trabaho. Ngayon, bagay, oo. Oo, baka nga. Siguro kaya ito pinuntahan niya. Nanghihinayang sabi ni Aling Ledesma. Ano ba ito? Naku, legal na candy ito baka sabihin huwag niyo ubusin, huwag niyo ubusin. Sabi ni Aling Ledesma. May nag-comment na sa atin yung kahapon na na-vlog natin. Kagabi, sorry. Tama. Si President Donald Trump
nasa The Hague noong 2024, noong June 24. So 26 na ngayon, nasa The Hague siya. So para sa NATO. Oo. Ano ba ang ibig sabihin ng NATO? Parang summit ata 'to eh. Oo. Ano ba yung parang political yung mga miyembro ng mga kada bansa. Oo, para yun pala the Hague Summit Declaration issued by NATO. Yun nga, andun nga. What is the NATO? What is the purpose of NATO? The North Atlantic Treaty Organization, mga treaty, is a alliance of 32 countries, primary Europe, North America, purpose to be safeguard and freedom and security. So, yun, napunta raw nakita naman natin sa video, nagpunta si Donald Trump. Sana man lang, no, napag-usapan din yung paglaya ni Tatay Digong. Kasi kaibigan niya yun eh. Sabagay, baka mamaya secret lang. Baka mamaya June 30, lumabas na si Tatay Digong. Kasi pag nalaman na naman ng mga pinklawan, tsaka mga pulangaw, pulangaw. Oo, magagalaitin na naman sila. Ha? Kung ano na naman sasabihin. Lalong-lalo na yung mga depender ng mga taga-mountain. No! Ito, tuloy natin. O araw kasi, sumama si PBBM sa pagsunog ng 9.48 billion pesos worth of confiscated drugs sa Tarlac. Hindi ko alam, ma'am, trabaho ba ng presidente ang sirain ng ebidensya ng Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuli na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Frustrated sa ginagawa ng administration. Agoy. Photo op lang pala yun. Ayun sabi niya sa video. Tayo ay nagre-reaction lang. Ito, kaya nga mas maganda ang malaking pinagkakaiba. Maganda yung pamamalakad ni Tatay Digong kesa sa ngayon. Malaking difference. Sino nagpatunay niyan? Isang kababayan natin si Ferrer. Para naman maniwala kayo sa maniwala, ibibigay ko sa inyo yung video. Talagang kahit kayo, mapapagkumpara nyo kung ano yung difference ng pamumuno ni Tatay Digong sa pamumuno ng nakaupo ngayon. Malayo. Ito. Sir, anong message mo kay Tatay Digong? Magpalakas siya, magdasal, maraming nagmamahal sa kanya. Salamat sa lahat bilang si Ferrer. Salamat sa lahat sa iyong pagmamalasakit sa amin si Ferrer. Mula passport, seaman's book, driver license. Passport is 10 years na binigay niya, di ba? Wow. Pati po yung namin, yung tawag nito. Yung tax yata. Binabalik. Hindi ko namin alam bakit ngayon hindi binabalik sa amin pag upo ni Marcos. So very remind ko lang yung yung law. Magna Carta law. Fuck shit si Tolpo. Bakit? Ano bang gusto namin na bumili dito ng anong gusto namin bibilhin nawawala tuloy. Imagine lang 20% na natitira sa amin. Yung 80% sa Pilipinas, sino kinabang yun nga sir. Tama yun sir, fight for what is right. Lalo na sa inyong mga seafarer. Ang message ko kay Inday Sara. Yeah. Magpakatatag ka, magdasal ka. Chill ka lang. That's good sir. Alam namin, may dugo kang Duterte. Kaya mo yan. Hayaan mo yung mga detractors. Detractor mo. Inggit lang yan. Kasi hindi ka bangag. Yes, tama. Thank you, sir. Thank you. Tama. Ito nyo, mga simpleng kababayan natin na abroad. Alam na alam yung mga bagay-bagay na alam yun. Hay, nako. Ang hirap magbanggit, ang hirap sabihin kasi sila yung mga, alam mo yung mga bagay-bagay na dapat ikaw ang namumuno, ayusin mo. Pero hindi. Diba? Simpleng bagay. Pabalikin mo si Tatay Digong, kayang-kaya mo naman. Pero wala eh. Nandun pa rin yung pagkainggit. Iba yung nagawa ng Duterte.
Sa lahat na naging presidente. Ibang-iba. Abangan natin sa mga susunod na mga bagay-bagay. O eto, nagpapasalamat si BP Sara kahapon na sa mga kababayan natin, kaibigan natin, mga LGBT. Siya na bahala magpaliwanag. They never treated him different Mm. and always inclusive and always welcoming ang aking nanay at tatay sa aking uncle. In fact, siya ay kinuha ng nanay ko bilang ninong ko sa aking binyag na ninang pala noong 1978. So unang-una kong natutunan maging mapagtanggap, magkaroon ng respeto ay sa LGBTQ community ay mula sa aking mga magulang. Kasarian, hilayaan, kasarilayaan. We gather today to celebrate Kasarilayaan, a vibrant celebration of the incredible Filipino LGBTQIA+ community, embodying the spirit of love, freedom, and self-expression. This event not only echoes a global Pride Month that began in places far from Philippine shores, but also redefines our unique journey and distinct circumstances as Filipinos. Kasarilayaan, alam niyo kanina, akala ko ang kasarilayaan ay Pampanga dialect, Pampanga word. So nung umupo ako doon, tinanong ko sila, sabi ko, ano yung ibig sabihin ng kasarilayaan? Dahil nung nakaraang taon, wala tayong team. Meron lang tayong event. Ang tinawag natin ang event natin as OVP Pride Reception. Ngayong taon na ito ay meron na tayong tema. At ito ay bunga ng pag-upo, pakikipag-usap, at dialogo ng ating mga personahe sa Office of the Vice President with the LGBTQ. Yeah. Ngayon, si BP Sara ay mahal na mahal ang LGBTQ at kita nyo naman, warm ang pagtanggap din sa kanya dyan sa Pampanga. Saka doon sa mga, ewan ko ba, na hanggang ngayon gustong pabagsakin, walang tigil. Nagbayad ng milyon-milyon. Ito, still stand. Matapang na humaharap at tinatawag na 80-80 ang administrasyon. Ito dito magugulat kayo sa balitang ito. Maski international, pinag-uusapan na si Tatay Digong. Ngayon may nagsasabi, actually, bakit hindi pinapalaya si Tatay Digong? Meron nagsasabi na hihina ang turismo. Pag pinalaya si Tatay Digong sa dahig. Hindi natin kailangan yun . Oo, kayo kailangan nyo yun, pero yung presidente namin, kailangan namin. Diba? Palayain nyo na. At saka, baka mamaya, yung taga-ICC, masampal na kayo ni Trump. Sabi ni Aling Ledesma. Tigilan nyo na yung, alam mo, illegal na to . Kasi dapat may interim na dapat i-release na Bakit pinipigilan pa rin? Ano ang nangyari? Wala na bang ano talaga ang mga puso itong mga taga-ICC at yung nag-uutos sa kanila? Bakit bukang mahinang bansa lang ang kinakaya ng ICC na ito? Bakit ang Israel, ang Russia na merong mga gantong case hindi nila makuha? Kasi hindi nakipagtulungan ng gobyerno. Dito kasi sa Mars, yung nakaupo mismo, sabi ni Aling Ledesma, ang nagtulak, nakapo. Kasama ang mga alien, 5 alien na nagkampi-kampihan. Tuloy na natin to. Live from Manila by the Vice President of the Philippines, Sara Duterte. Many thanks for joining us on the program. It's a pleasure to have you with us. Wow, some kind of slang word. It's a pleasure to have you here right now. Ang sarap magsalita pag ganyan, no? Yung talagang yung islang na islang ka talaga. Pero hindi magpapakabog si BP Sara dyan. BP Sara, tuloy. So it's been over 100 days
since your father, the former president Rodrigo Duterte, was detained by authorities for the ICC. The Philippines officially cut ties with the ICC in March 2019. So how does that affect the legitimacy of this detention, in your opinion? Thank you for having me. Good day, everyone. Well, that is precisely the question that was submitted by the defense team of former President Rodrigo Duterte to the ICC. The question on jurisdiction, particularly because they conducted the investigation 2 years after the withdrawal of the Philippines as a member of the ICC, and therefore should if already prescribed. And do you see any political motives for the case against Mr. Duterte? Well, yes. Yeah. Because before his detention, the former President Duterte was a staunch critic of the Marcos administrations. There are serious allegations and questions about his competency and allegations about drug abuse that came from the former President Duterte. And before his detention, there was a preparation by the former president of a campaign for his senatorial candidates for the PDP, his political party. Talk us through how this case has affected your father, affected your family, really, and on a personal and a political level. Well, the last time that I talked to my father, he always said that you make your own history in this world, and he leaves it all up to God, whatever will happen to him. And he also said that he did what is best for his country, rightly or wrongly. As for the family, we have been more closer now. The quirk about our family is that we forget our personal differences if we have a common adversary, and at the moment that is President Bongbong Marcos. So yan kita nyo. Hindi nagpakabog si BP Sara. Pero tignan nyo naman yung paliwanag niya. Parang matapang niya sinabi. Kasi nagtanong yung reporter na ito ba ay isang politika na sinagot niya, yes! Diba? Yan, ganyan ang BP Sara. So, kung umabot ka sa video natin ito, saan lugar ka man, shoutout sa'yo. At yun, still, abangan natin yung balita patungkol dito sa interim release ni Tatay Digong. Sana. So, 26 na ngayon ng June. 30, expect natin, sana. Dahil baka nabanggit na ni Donald Trump o ni President Trump doon sa hari ng The Hague, the Netherlands, yung kaso ni Tatay Digong, baka makalipad agad si Tatay Digong. Hopefully, makamit na kagad ni Tatay Digong yan. Hanggang sa muli like and share. Bye-bye!